You cannot mock God and just simply get away with it. And that is the hard lesson na nararanasan ni former President Rodrigo Duterte. Bakit ko po nasabi to? Dahil po sa pumasok na balita na ICC confirms all charges against former President Rodrigo Duterte. Dahil kung kahapon po, ang inilabas na desisyon ng ICC, hindi ginrant yung petition ng kampo ni Attorney Kaufman na wala daw jurisdiction ang ICC kay Rodrigo Duterte. At dahil ni-reject yung petition na yon, mas malamang na matuloy sa full trial itong kaso ni Digong. At ang sabi pa, magdi-decide ang ICC, baka abutin pa hanggang katapusan ng April. Pero anong nangyari? Kinabukasan lang, nag-issue na ng desisyon ng ICC at kinukumpirma ang mga charges laban kay Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, this will go to a full trial. Karma? Yes, pero para sa akin. At para sa akin lang po. Hindi ko alam if you will agree with me or not, pero para sa akin lang po. Diyos po ang kumilos at pinatutunayan niya. God is faithful at hindi siya papayag na aalipustahin mo siya. You can never mock God. Pero paano yan? Inalipusta ni Rodrigo Duterte ang Diyos natin. Di ba ang sabi niya? Who is this stupid God? Bumuelta na po. It took some time for the hand of God na kumilos. But, tumatiming lang po ang ating Panginoon Diyos. And again, para sa akin, I may be wrong na hindi ko dapat haluan ng religious ek-ek itong political ek-ek na to. Pero para sa akin po talaga, diyan nagkamali si Rodrigo Duterte. Ang hinamak niya ang ating Panginoon Diyos. Lumusot pa nga siya. After a few days, sinabi niya na iba daw yung Diyos niya sa Diyos natin. Yun daw Diyos natin, stupido, yung kanyang Diyos, hindi. Sino pa kaya ang pinatutungkulan ni Rodrigo Duterte na Diyos niya? Si Kibuloy? Hindi ba't inako na ni Kibuloy na siya si Jesus? Na siya ang anak ng Diyos? Na siya at ang Diyos ay iisa? At hindi tayo makakarating sa Diyos kung hindi dadaan kay Kibuloy. Well, siguro ito na yung chance para makarating si Digong sa Diyos niya, hindi po sa Diyos natin, kailangan niyang dumaan kay Kibuloy. Pero bakit kaya hindi ginamit ni Kibuloy yung kanyang powers? Pa-stop itong ICC. Sa bagay, kung yung impeachment ni Sara Duterte hindi napahinto ni Kibuloy, ito pa kayang ICC. But, kidding aside, para sa akin, ito na po ang ganti. Gumaganti ba ang ating Diyos? Siguro may ilang pagkakataon tulad nito. Hamakin mo ba naman yung lumalang sa'yo? Siya ang gumawa sa atin. We are mere creations of God. And then sasabihin mong stupido siya? Unless iba nga yung Diyos ni Digong. Hindi naman kaya yung presidente ng impyerno ang pinatutungkulan ni Digong na Diyos niya? Kasi wala akong ibang maisip na Diyos eh. Dahil para sa akin, iisa ang Diyos natin. Anyway, kung iba ang Diyos ni Rodrigo Duterte, nagkamali siya. Dahil ang hinamak niyang Diyos ay ang Diyos na tunay. Bigla kong naalala yung mga nababasa ko nung araw at ngayon madali nang hanapin yan, i-search nyo lang sa Google at lalabas na doon yung ilan mga personalidad at mga taong humamak sa ating Diyos. So I will read some of them. Ito yung mga sikat, yung mga popular, yung mga may posisyon na humamak sa ating Panginoon Diyos. Sabi po rito, people who mocked God. Based on various religious, historical, and anecdotal accounts, several individuals are often cited as having mocked God, Christianity, or divine authority, frequently followed by narratives of tragic, sudden, or ironic ends. These examples are often used to illustrate the biblical principle that God is not mocked. At yan po ay mababasa sa libro ng Galatians, chapter 6, verse 7. At nandito po ang ilan sa mga historical and famous figures often cited as people who mocked God. First, John Lennon. In 1966, he stated that the Beatles were more popular than Jesus and predicted Christianity
would vanish. He was shot and killed in 1980. Sabihin mo ba naman na mas popular ka kaysa kay Jesus? Samantalang ang iyong kasikatan ay nanggaling sa ating Diyos. Alam po natin ang nangyari kay John Lennon. Nabaril po siya noong 1980. Next, we have Voltaire, the French philosopher and critic of the Catholic Church, allegedly declared that within 20 years, Christianity would be abolished. Reports indicate he died in great fear and agony, and his home was later used by the Geneva Bible Society to print Bibles. Uy, nasabi ni Voltaire that within 20 years, Christianity would be abolished. Sounds familiar? Noong February 25, 2019, ito ang statement ni then President Rodrigo Duterte. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. People will soon forget about the almost 2,000-year-old institution because of the alleged abuses of its clergy. So, yung pong simbahang Katoliko, nakatayo pa. Pero si Digong kaya, ilang taon na lang ang itatayo. Sumunod, si Thomas Paine, author of The Age of Reason, which attacked the Bible and Christianity. He reportedly died abandoned, poor, and alone, with reports of screaming for help in his final moments. At hindi po natin maitatanggi na sa edad ni former President, siya po ay nasa kanyang final moments na. At tulad ni Thomas Paine, siya ngayon ay tila abandoned. Although napapasyalan siya ng kanyang mga anak, pero mas marami yung time na nag-iisa na siya. Poor, sabi dito. Sa sitwasyon ni Digong, kahit na pagkayaman-yaman niya, bilyonaryo silang pamilya, he will die poor. And ang pinakamasakit dito, alone. Huwag na lang sanang sumigaw or scream for help in his final moments. Next, we have Marilyn Monroe, reportedly told evangelist Billy Graham, "I don't need your Jesus." She died shortly afterward from an overdose. Sa tinuran ni Digong that God is stupid at mawawala na ang Catholicism in 25 years, hindi ba parang sinabi niyang hindi niya kailangan si Jesus? We also have Tancredo Neves, a Brazilian politician who claimed that if he received 500,000 votes, not even God could remove him from the presidency. He died a day before taking office. Uy, ang saklap nun. Pero ano ba naman kasi ang sinabi niyang panghahamak sa Diyos? Kapag siya daw ay nakatanggap ng 500,000 votes, which I think nakuha niya, kahit na daw ang Diyos, hindi siya maaalis from the presidency. Namatay siya isang araw bago manumpa. Tragic naman nun. Si J. Bruce Ismay, the owner of the Titanic, who reportedly boasted that not even God can sink this ship. The ship sank on its maiden voyage. Nako, kinikilabutan naman ako sa mga binabasa ko. Kasi in one way or the other, parang may kaugnayan kay Digong eh. Itong sinabing that not even God can sink this ship. I-rephrase ko, not even God can sink the Dutertes. Look at them now. Sumunod, si Adolf Hitler. He rejected Christian teachings and promoted a twisted ideology, later dying by suicide as his regime collapsed. Ano ba ang itinuturo ni Rodrigo Duterte? Kinwestiyon niya ang creation, si Adam at si Eva? Kinwestiyon niya yung Last Supper? Sinabi niyang mawawala ang Catholic Church in 25 years? At ang pinakamabigat niya, calling God stupid? Next, we have Joseph Stalin, a militant atheist who sought to eliminate religion in the Soviet Union. Reports suggest he died in terror. Nako, simba ko. Wag naman sanang ganyan mangyari kay Digong.
dying in terror? Isipin din naman natin, nag-iisa si Rodrigo Duterte sa dahig. At kung totoo yung sinasabi ng mga kamag-anak na siya ay frail and sickly, wag naman sanang umabot sa ganito. Sunod natin, si Friedrich Nietzsche, famous for declaring God is dead. He later suffered a mental collapse and spent his final years in insanity. At ang pinakahuling example dito ay si Anton LaVey, founder of the Church of Satan and author of the Satanic Bible, who reportedly expressed fear and confusion on his deathbed. At marami pa pong iba. Mag-search kayo sa internet. Marami pa pong mga personality. And among them, yung mga modern day celebrities and personalities. People who mocked God. And what happened to them? So ito pong mga taong itong humamak sa ating Panginoon Diyos met their tragic deaths. So I just hope and pray na bago dumating yung oras ni former President Rodrigo Duterte, he will find in his heart na humingi siya ng tawad sa ating Panginoon Diyos. And I am very sure God will forgive him. But for the consequences, well, I'm not sure. Kasi dito sa mga binasa natin ito, wala man lang ba ni isa sa kanila ang nagrepent at humingi ng patawad sa ating Diyos? But then again, hindi ba't isa sa dalawang kriminal na ipinako sa krus together with Jesus Christ, si Dimas ang nagsabing naalalahanin siya kapag si Jesus ay nasa langit na? Ano po ang sinagot sa kanya ng ating Panginoong Jesus? Today, you will be with me in paradise. So it will never be too late for former President Rodrigo Duterte.